Napanita sa itong pagtuon, Hodriya sa Psalm 119 and the verse 165. Sa ito nga padayon nga pagpamalandong o sa pulong sa Ginoo sa sinigid nga aga. Well, kahapon nagtuon kita nanungod sa Matthew chapter 12 verse 33. You are known by your fruit. Makilala kita pagi sa mga bunga nga may ara kita. Kung ano nga bunga ang ara sa aton. Of course, may identify na ito ang kahoy, pagi man siya nga bunga. And also, we are known. You are known by your fruit. And today, magatuon kita sa pulong si Ginoo diriya sa Psalm 119 and verse 165. Be difficult to offend. Kadamo sa mga tao nga gusto mag-offend sa imo. Gusto lang niya nga mag-insulto sa imo. Gusto lang niya maghamba sa mga hindi naming itaga sa imo. But then, tutulukon ng sa psalmist. Be difficult to offend. Ang pulong si Ginoo siling diri sa Psalm 119 and verse 165. Ang pulong sila siling, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Kamay pa ang Ginoo magpakamay siyang pulong siya adlaw, magapangamuyo kita. O Diyos, nagsagapasalamat kami sa pulong nimo nga mabatunan karon. Buksya mo di pusoon ka mapanuna sa magatuon kami sa mong pulong amay. Matawara kami sa mapaglapas o Diyos. Apo namon kay Kristo Jesus. Amen. Ari oto do ang pulong sino tutunan. Be difficult to offend. Madamo sa mga tao nagakabuhi nga damo sa mga ginatawag naton na offend kita, nasakitan kita, naglain naton buot. Because people luyag lang gid mag-offend sa imo. But ang psalmist nagsiling, great peace have they who love your law, and nothing shall offend them or make them stumble. Hindi malikaman no nga nag-aabot sa aton na panahon na nag-aabot man sa aton ang pagbatsyag sa sakit na ginahambal sa mga tao against us. But people who want to live a powerful lives must become experts at forgiving those who offend and hurt them. Amo ni pinakanami. Again anang statement ini. People who want to live powerful lives must become experts at forgiving those who offend and hurt them. Kung gusto ka nga mangin isa ka kanatawo nga magabuhi ka mangin powerful mong kabuhi, kaya na nato ni expert na ton, mangin eksperto kita sa pagpatawad sa mga nag-offend sa aton, kag nagasahambal sa mga masakit sa aton. But of course, hindi hapos. Di ba lang? Hindi hapos. Pero kung luyag mo nga mangin powerful, ang imong kabuhi, manginami ang mo ito na pagkabuhi, we become expert. Mangin expert kita at forgiving those who offend and hurt us. Ang mga tao, kung magbatsyag sila sa sakit sa aton, maghimo sa mga masakit nga bahin sa aton, and also, nabatsyagan aton ilang ginahimo ingid nami. And sometimes, nangin sensitibo kita sa nga butang. Of course, nakita naton hindi hapos nga bahin. But kung imo tulapang ng utod, ako personally, pag may ginhambal ka nga sakit nga tinaga para sa akon or may ginhambal ka nga lain para sa akon, I will take it. Oh? Kaya pagkatapos, tuntibag di bangon ko na, kamay silang, okay, I will not be offended of it. O, di ba? I will not be offended of that. Tungod madamo ka na sa nakabakitaan sa bahin. And, imutulo ko na I have to say these words quietly sa akong pusoon. Kung nga tawo still, ara sa akong presensya, but leader, tamat lang mo na madula ang iyang ginahambal, ang tanda na ginahambal niya. Then, padayon lang ko magsiling, I will not be offended. I will not be offended. Utod-utod kaniyugma, I always pray for God, Lord, buligi ko. It is my devotion today. Lord, buligi ko, kag buligi ko to realize that I can do nothing without you, without God. Oh? Wala ta sa mimimo kung wala ang Ginoo. That's why kung imo tulapang doon utod if that person inang atawo, inang abyan nimo, inang utod nimo, inang upod nimo sa trabaho, inang kapadanan nimo doon sa kundiin ka man nagaubra ang tagaan ka sa matinaga nga naka-offend sa imo. Remember and say to yourself, I will not be offended. Because ang Diyos nagsiling, okay, di taga pagpabayan, hindi taga pagpakahuyan, hindi taga pag-ibutangan sa huyanan. Mas ma-offend ka kung ang Ginoo ya magambal sa aton. Pero ang Ginoo na sila, okay, sige lang, panayon ka lang, batas ka lang. That's why I always pray, Lord,
Help me, realizing that I can do nothing without you. Uton kay guma, on the other hand, ining isa lang kapamangkot sa aton sa giging aga. Are you willing to join me in becoming a person who is hard to be offended? Hindi ka dasig-dasig, hindi ka pala dali nga ma-offend. Hindi ka dali nga masakitan or masaklaw ka magsunggod ka dayon ka magano, no? Hindi mo sina. Tugod people everywhere, ara na sa palibot nimo, kag luyag lang magbantay sa imo nga mistake. And even sa imo man nga ginahimo, gusto lang nila nga i-judge ikaw, kag good lang ma-offend ikaw. Utod kanima. Are you willing to join me in becoming a person who is hard to offend? If so, you will open the door to more peace and joy than you have ever known before. Buksan nato ng ganhaan sang luman nga dako nga kalinong, paghidait, kag kalipay, nga wala nimo na-experiencehan sang una. Ara kay Ginoong Hesus. Ara tutuod na kalinong sa Ginoo. And Jesus said to the disciples, "My peace I give to you, not the world that can give." Lain niya sa ginhatag sa kalibutan, ihatan ako ining kalipay nga ara sa imo. Ihatag na sa Ginoo sa aton. Ang tutuod nga kalinong, tutuod nga kalipay, ara gid lamang sa Ginoo. Because people are everywhere, and you never know why they might say or do. Wala ka balong hambal niya. Wala ta balong ng hambal sa tawo. Wala ta balong himuon sa tawo. Why give the control of your day to other people? Nga atog tantay man na mag-control sa imo. Let God control. Nga siya mag-control sa akon, mag-control sa imo. Siya mag-control sa aton tanan. And being hurt and offended does not change people. Listen to that. Being hurt and offended does not change the people. It only changes us. Again, ayutod na kamaturan, being hurt and offended does not change the people. It only changes us. Ano matabo kung magpirmila na, magpabilin si mo? Ano matabo kung narapirmi si mo blatsago that you're offended and being hurt? It make us miserable. Kagkawato niya ang imong kalinong, kawato niyang kalipay ngay may ara si mabyan. That's why pirmi ka lang nagakosmod, pirmi ka lang wala kalipay, naginkuha na sa imo, gikan sina. Utod kay ni gugma, hindi na to na pagpasugtan nga magtabo si mo kabuhi kag magpabili lang sa tutatag sa ka mga kabuhi. Kay makita naton nga bisan imo pag-upod si mo pareho, isiga pareho, upod nimo katrabaho nimo, upod nimo sa imo nga pamilya nimo, or even a circle of friends, sila mismo makadiin, ano ni siya man? O do wala na siya kalipay. Yes, because sinangabahin. Utod, why give control of your day to other people? Being hurt and offended does not change the people. It only changes us. It makes us miserable, kag nagakuha sa aton kalipay, kag sang aton nga kalinong nga ara sa atong kabuhi. So why not prepare ourselves? Why not prepare ourselves not to fall into Satan's trap? Kay gitagaan lang ka sa isa ka butang agud matrap ikaw, agud makuha imong tutuod nga pagkakilala sa Ginoo. Tutuod nga pagsunod nimo sa Ginoo, and matutuod nimo nga paghimo sa kabuhi to be kaangay sang kalipay nga ara sa Ginoo. Abyan, isa na kabutang nga ginatrap niya ikaw. Agud madula sa ton mindset lang. Mindset. Don't be controlled. Don't let your day controlled by other people, but let your day controlled by God. Controlled by the Word of God. Kontrolado sa pulong sa Ginoo. Kontrolado sa gugma sa Ginoo. Kontrolado sa kalinunga ara sa Ginoo. Kaya na maghatag si imo kag sa akon sang kalipay. Developing the mindset that you are a person who is difficult to offend and will make your life much more pleasant. Abyan kay isa ni kanaming ibutang. Developing the mindset that you are a person who is difficult to offend will make your life much more pleasant. Nga mangin nami pagid imo kabuhi utod. Mangin malipayon, mangin manami nga kabuhi.
kung aton develop ato nga mindset that you are a person who is difficult to offend. Hindi ka dali-dali magsunggod, hindi ka dali magsilinga, kamo na lang da, bahala na kamo da. Hindi amo sila utod. Kundi nga inang isa ka namin, okay, sige, pag gusto ka na ako ng hambal mo, basta ka balo ko nga hindi na mo paglantaw sa Ginoo sa akon. Yes. Trust God. Saligi ang Ginoo utod. Itugyan bala sa Ginoo. Ihatag bala sa Ginoo. Trust God. Before I close aton nga devotion, sige ni aga sa aton nga broadcast nga adlaw, utod na pamangkot mo ini, do you get your feelings hurt easily? Dasig ka bala magabatsyag sang kasakit? Or dasig ka bala magkaakig? Or dasig ka bala magsunggod? Pagabati mo sa mga tinaga nga hindi nami? Well, abyan. Trust God to help you become a person who is difficult to offend. Remember, ilala na sa tao opinion, hindi na isang Diyos opinion. Normal na ang maghambal siya, kinakita niya si imo, nakita niya sa akon. Ang hindi na normal utod, nga magsunggod ikaw sa tubangan sa Ginoo. Itugyan utod sa Ginoo, kay hindi man naton makontrol ang hunahuna sang iban. Ang importante insakto kita sa tubangan sa Ginoo. Madamo man ka masakit ina. Masakit ina nga hindi ka katindog sa imo nga tinutuyo, hindi ka katindog sa imo nga luyag. Hindi mo mahambal ang imo gid nga inughambal. Nga kuntani ko hambal ko ni basit mati ako batula mas may mamati sa imo. Batutod ka maitugyan sa Ginoo. O itugyan. Itugyan naton sa Ginoo kay ang hindi naton makontrol ang unahuna sa iban. Ang pang-importante utod, hindi na amo nakitaan sa Ginoo sa imo. Abyan ka ni gugma isa na sa mga manami nga mga butang nga ato natulupang doon sa kabuhi. Kabay pontani ining adlaw. Be a man, be a person nga hindi ka dali-dali magsunggod. Hindi ka dali-dali magbatsyag sa kasakit. Do you get feelings hurt easily? Gamay lang itong ginambal niya, nagdayo mo sunggod. Dayon mo lain, buot kag naguntat ka. O hindi amo sinautod. Trust God to help you become a person who is difficult to offend. Kabay pang Ginoo magpakamay sa to si adlaw. Kapay pabuligan sa Ginoo. Remember utod, ang kinapangitan naton is God's approval and not man's approval. Because ang tao mag-abhatag sila sa approval, makita nilang madamo nga mga qualifications. Madamo nga mga butang, bumuni approve ka. At sa Ginoo, hindi tanan gitagaan sa approval sa kalibutan, aprobado sa Dios. Remember, namigid ang God's approval and hindi lang man's approval. Always, buta nato sa manuna naton, wala ta sa mamimo kung wala ang Ginoo. Therefore, kilalahon naton siya. Nga aton Dios kay personal maluwas sa singilaw. Bala ka sinutan. Ini nga agaba, pamati ka sa programa, galanta ko sa programa, pero wala ikaw makakilala sa Ginoo imo Dios kay personal nga maluwas. I encourage you today. Palapit ka sa Ginoo. Isili mo sa adlaw, Ginoo, ari ako, ginaako na ako makasasala, patawaran ko sa masalanan. Ginaton ako ni ikaw, nga kung Dios kag personal nga maluluwas. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabay pa. Amyan, padamo salamat sa pulong sino at tutunan sa adlaw. Kabay pa ang ginuugid ang magpakamay sa aton sa sinigid nga aga. God's willing, kita na talot buwas, der lamang sa aton programa, Morning Greetings and Devotion. Magapangamuyag na. O Ginoo, salamat sa mong pulong. Mga tao kami nga tama ka-sensitive. Dasi kami batsag sa kasakit, dasi kami magsunggod, dasi kami magbatsag sa hindi namin nga blatsagon. But thank you for reminding us. And help us, Father, nga mangin person kami nga hindi dali-dali magbatsag sa kasakit. Because ang amon tuyo, Ginoo, ang imong approval, ang imong opinion, hindi lamang ang opinion sa mga upod namon. Salamat, kid, sa imong nga pagpangop sa amon singaga. Salamat sa tatanan nga nagapamati, tanan nga nagapag-upod sa amon sinadlaw, tanan nga mga viewers, tanan nga mga followers sa broadcast. Bless kami, Ginoo, sinadlaw. Nabalik na mo na kadayawan kapag pasalamat kay Kristo Jesus.
Amen. Madamog nga salamat abyan, si mo pagpigupod sa ton nga pagtuon sang pulong sa adlaw o kabay pang ginugid magapal sa ton si Aga